naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Manila Police District at Manila Social Welfare Department. Ikinasa ang operasyon dahil sa mga sumbong ng holdapan at snatching doon. Todo tanggi naman ang mga naaresto na sangkot sila sa talamak umanong bentahan ng droga sa lugar. Menor de edad ang ilan sa mga naaresto kaya agad silang dinala sa kustodiya ng DSWD. Balikan naman po natin ang iba pang malalaking balita ngayong araw. Dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo, asawang si Mike Arroyo at iba pa, inireklamo ng plunder kaugnay ng maanumalya umanong NBN-ZTE deal. Attorney Arroyo, muling tinawag na paninira lang ang pagsasampa ng reklamo sa kanila. PNP Deputy Director General Nicanor Bartolome, hinirang na bagong hepe ng pulisya, kapalit ni PNP Chief Raul Bacalso na magre-retiro na bukas. Sa ibang balita, Bureau of Customs, nagsampa ng reklamong smuggling laban sa independent oil player na Jetty Petroleum dahil sa hindi raw pagdedeklara ng mga inangkat nitong langis mula noong nakaraang taon. Jetty, wala pang reaksyon tungkol sa reklamo. At Tony Award winner at Pinay Broadway singer Lea Salonga magiging judge sa Miss Universe 2011 sa susunod na linggo sa Brazil. Samantala, nagsara sa magkaibang direksyon ang piso at merkado ngayong araw. Unahin po natin ang palitan ng piso na nagsara kanina sa 42 pesos at 47 centavos kontra dolyar. Mas mababa kumpara sa 42 pesos at 25 centavos kahapon. Sa kabilang banda, naging masigla naman ang kalakalan sa Philippine Stock Exchange kanina. Nagsara ang PSE Index sa 4,356.73. Tumaas ng 41.52 points mula kahapon. Rush hour na po, kaya silipin natin ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan dito sa Metro Manila via GMA Traffic System. Unahin po natin ang EDSA Balintawak. Ang kaliwang lane na papuntang North EDSA ay maluwag po sa mga oras na ito. Wala rin pong problema sa kanang lane na papuntang Monumento. Narito naman po ang sitwasyon sa EDSA Cubao Usad Pagong po ang mga sasakyan sa kaliwang lane na papuntang Monumento. Mabagal din po ang daloy ng mga sasakyan sa kanang lane na papuntang Mandaluyong, Makati. Sa Ortigas Avenue naman po tayo, gumagalaw naman po ang mga sasakyan sa kaliwang lane na papuntang San Juan, pero kapag nagkakaroon po ng build-up dyan ay dahil po sa traffic light. Sa kanang lane naman po ay nagkakaroon ng bahagyang build-up. Ito po yung lane na papuntang Pasig dahil din po yan sa stoplight. Narito naman po ang lagay ng trapiko sa C5 sa Taguig. Maluwag po ang kaliwang lane na papuntang Pasig, ganun din ang kanan na papuntang Taguig. At yan ang pinakamainit na balita at impormasyon dito sa News TV Live. Tutok lang po dito sa GMA News TV para oras sa oras. Alam mo, ako po si Tina Panganiban Perez. Magandang gabi. Silang apat na chikiting na super fan ng chocolates. Sarap! Ang sarap ng caramel! Talap-talap. Si Gabrielle. Yun, no? Si Stephanie. Si Eunice. At si R.A. Tulad nila, pangarap ng lahat ng bata na makapasok sa isang chocolate factory. Kaya swerte ang mga batang ito dahil ang kanilang wish, pagbibigyan namin.
Mahigit 50 taon nang naghati ng masarap na tsokolate ang Goya. At nakakatawa na mapahanggang ngayon, natitikman pa rin natin ang sarap ng kanilang tsokolate. Isipin mo 50 taon, yung Goya, kung titingnan mo ngayon, andyan pa rin yung tatak Goya. Maaaring na-enhance, maaaring na-improve, dahil yun yung tinatawag ng panahon. Napansin kasi ng kumpanya na kasalukuyang sumisikat yung mga imported na tsokolate. Nakita rin namin na medyo may kamahalan at hindi madaling mabili ng pangkaraniwang tao. Kaya naisip ng kumpanya na kung gustong mag-enjoy ng masang Pilipino, ng ganong klaseng produkto, kaya naman namin gawin sa abot kayang presyo. 3 dekada na rin gumagawa ng masarap na tsokolate ang Lala. At ang kanilang sikreto, wala raw preservatives at low in fat ang kanilang mga tsokolate. Bukod pa rito, sinisiguro rin nila na lasang homemade ang mga ito. Kasi ibang homemade eh. Di ba may personal touch. Pag homemade kasi, kasama yung puso mo na gumagawa. Ang mga tsokolateng 100% Pinoy. Swak na swak sa ating panlasa mula noon hanggang ngayon. Magandang gabi, ako po si Rafi Tima. At ako naman po si Pia Arcangel. Kapuso, ipagmalaki mo ikay, 100% Pinoy! Ito ang GMA News TV. Get ready to enjoy great tasting recipes on Quickfire, made possible by Aji Ginisa Flavor Seasoning Mix. Mas pinasarap ang salo-salo ng pamilya with Aji Ginisa at kasama ang Quickfire as I walk around the Philippines. Hello everyone, I'm your chef mom Rosebud Benitez and this is Quickfire. Kasama ko ngayon ang isang daddy na hindi lang basta mahilig magluto, mahilig din siya kumain. Si Daddy Jermaine. Tama ba ang aking intro para sa'yo? Ayan. Thanks at napili mo ako kasama ngayon at ma-share ang isa sa mga recipes ko. Wow, isa sa mga recipes. Yes. Ibig sabihin, marami na talaga niluluto si Daddy Jermaine. At marami rin nakain. Marami na rin bang nakain? Yes. Okay, anyway, bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ang pagpunta ng Quickfire family sa bahay mo. I'm a graphic artist, web developer. As an artist, yung mga ingredients kasi pwede mo siyang paghalo-haluin eh. Parang kawali is a canvas for me. So yung mga ingredients, yun yung mga painting. Yung wife ko, especially pag galit siya, lulutuan ko lang yan ng mabilis na meal. Minsan, punta ako sa Facebook, puntahan ko yung Quickfire Facebook. Tingnan ko yung mga recipe pwede kong gawin para at least pag hinain ko sa wife ko, medyo mawawala yung tampo niya. So, it helps really a lot, especially kung kailangan mabilis na mawala yung tampo, kailangan Quickfire. Yun naman pala ang ikinuwento mo nung Yes. dumalaw sa yung Quickfire. Ako naman, ang gusto ko sa pagluluto, kasi mahilig din ako mag-entertain ng mga tao. At Yeah. saka kaming family, we're all busy. So every Sundays talaga, I find time to cook for them para magkikita-kita kami sa bahay. Kasi And we spend time yeah. together kasi pag masarap ang pagkain, mas matagal ang kwentuhan. Pati, like especially sa akin, yung kid ko, 8 years old lang siya. So, kailangan, importante sa amin, kumakain kami talaga Sabay. sabay-sabay. Of course, you talk about how your day went, di ba? Nakatamang-tama yan, Daddy Jermaine. So, huwag na nating patagalin. Ano bang isi-share mo na recipe sa akin at sa aking mga Quickfire foodies? Ang i-share ko ngayon sa'yo is meat and mushroom balls with hot slaw. Aba, nako, very intriguing yung Yes. recipe name. So, let's start. Alright. Ano bang munang kailangan natin gawin? Meaty mushroom balls with hot slaw. So, I'm assuming